Minsan sa isang taon lamang ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, kaya naman hindi magpapatalo ang mga Pilipino pagdating sa pagpapalamuti. Nariyan na ang pagsasabit ng makukulay na mga parol at pagdidisenyo sa mga tahanan. Higit sa lahat, hindi mawawala ang mga kinagigiliwang mga pasyalan tuwing sasapit ang Pasko. At agaw pansin ngayong taon, ang kakaibang tema ng pasyalan sa Antipolo, Rizal. Dahil sinong mag-aakalang sa mabundok na lungsod na ito ay mala under the sinavibe ang feels na inihahatid ng mga palumuti nito. Imbes kasi ng mga Santa Claus at reindeer ay tampok ang iba't ibang mga underwater creature. Kaya naman kung ang hanap nyo ay mala scuba diving na getaway experience ngayong Pasko, tara na sa City of Antipolo! Magmula sa iba't ibang klase ng mga isda, ramdam ang tila ba nasa isang malaking aquarium ka. Ngunit dahil sa mga higante at makukulay na mga jellyfish, aakalain mong ikaw ay talagang nasa ilalim ng karagatan. Hindi lang yan, mayroon ring mahiwagang lagusan na aakalain mong papasok ka sa isang underwater cave. Talagang scuba diving ang feels, di ba? Talagang complete package ang pasyalang ito dahil mayroon itong white sandbox para sa mga matagal na ang huling outing sa beach na siyang kinagigiliwan ng mga kabataan. Kung may buhangin na, abay, mawawala ba naman ang tubig? Dahil kabilang ang makulay na water fountain na ito sa pagpapaliwanag sa buong Sumulong Park. Why not bring something special in Antipolo na hindi siya parang out of the ordinary, which is yung under the sea. Kasi wala kaming waterways na, or wala kaming water bodies dito sa City of Antipolo. Dahil sa mabundok at mapunong lugar ang Antipolo, hangarin ng lokal na pamahalaan na ihatid sa lungsod ang kakaibang experience ng Ocean Park-inspired na pasyalan. At teka, syempre hindi mawawala ang bida sa bawat pasyalan. Ang pinakaagaw pansin sa Sumulong Park ay ang higanting Christmas tree na ito na tinatayang 55 feet ang taas. Pinapalamutian ng mga underwater creatures at ng makukulay na coral reefs. Sinabayan pa ng naglilipa ng mga bubbles, solve na solve ang dream underwater experience mo. But wait, there's more! Dahil sa ilalim ng Christmas tree na ito ay hindi lamang palamuti, kundi mga buhay na isda ang tampok rito. Talagang kagigiliwan ang octagonal na aquarium setup na ito. Ayon sa Antipolo LGU, humigit kumulang 500 isda sa kabuuan ang nakadisplay rito. Ilan sa mga ito ang mga cute little neon tetra na mga ito. Kabilang din ang tinaguriang pampaswerte ayon sa feng shui na mga parrot fish. Abay, ito rin ang makukulay na glowfish tetra kasama ang mga angelfish. Abay, hindi biro ang mga isda rito dahil mayroon rin silang kung tawagin ay monster tank dahil laman nito ang mga monster fish tulad ng paku, black catfish at ang mahabang alligator gar na ito. May alamini wishing well din dahil sa panda ito na mayroong mga koi fish. Ayon sa Antipolo City Government, ang tema ng disenyo sa Sumulong Park ay bilang pagkilala sa makabuluhang papel ng lungsod sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program. Paalaala din umano ito sa publiko na pangalagaan ang lahat ng anyong tubig at buhay sa dagat bilang pagkilala dito na isa sa mga mahahalagang regalo ng kalikasan. Isa pa sa kamangha-manghang bagay tungkol sa pasyalang ito ay parte rin ito ng Yes to Green program ng Rizal Provincial Government. Pero paano? Dahil ang mga gamit sa pagdidisenyo ng pasyalang ito, lalo na sa higanting Christmas tree na ito, ay mga recycled materials. Oo, tama ang inyong narinig. Ang mga minsang naging basura ng mga residente ay naging makabuluhan ng papel upang maging posible ang kakaibang pagdisenyo dito sa Sumulong Park. Sa katunayan, ang Christmas tree na ito ay gawa sa 14,000 na PET bottles.
Tapos kasama pa dyan yung mga ano natin, no? Yung mga iba pang recycled components like yung mga trash na plywoods na ginamit namin as corals. Tapos yung mga decors dun sa ilalim ng Christmas tree ng mga shredded na mga cloth. Dahil rito nakatulong na sa kalikasan ay malaki pa ang naitipid. Kung bibigyan natin siya ng comparison with, kunyari, kuha tayo from outside or mag-outsource tayo ng mga decors na readily available in the market, siguro will be probably projecting 1/3 ng cost ang makukuha lang natin, makukover up. Kasi majority talaga ng components na ginamit natin is recycled. Hindi ito ang unang beses na gumamit ng recycled materials ang local government unit ng Antipolo dahil ngayong 2023 ay ang kanilang ika-8 taon na ng pagsusulong ng pagiging eco-friendly sa pamamaraan ng pagpapalamuti. At noong nakaraang taon nga ay ang Disney movie na Encanto ang siyang tema, kung saan gawa ang Christmas tree na ito sa 1,000 PET bottles, 5,000 bleaching bottles, mga gulong at mga lumang tsinelas. Hindi ba talagang nakakamangha? Kaya naman hindi nakakapagtaka na ayon sa Antipolo LGU ay naa-adapt na rin ang gawaing ito ng mga barangay sa lungsod. Hindi rin kami nagsasawa na mag-share sa kanila. Pag may nagtatanong, so paano po ginawa yung ganun? So sinishare namin sa kanila, even the step on how to do that. Ang Kapaskuhan ay pagdiriwang ng pagdating ng ating pag-asa at ng biyayang tagapagligtas. Naway ito'y maging isang paalala rin na isa din sa pinakamahalagang biyaya sa atin ng may kapal ay ang kalikasan na nararapat nating protektahan at alagaan.